Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tulad Petsanusin na po kang bulan na Hulyo taon 2024, liwat tiyato dyan mo sa Indo ang amin mga bareta sa Rupuman Tabianan, live sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lahat tabiyaran kitang live sa 99.9 WEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, siriban po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkaragam bilog na puwersa, Kakampi Network News, alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Ebaran ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, ngunyan enot sa Lado Nasyonal. Gadan ang tulong persona asin anam na iba pa na irido matapos na idulag kan salong lalaking may diferensya sa pag-iisip ang patrol car kan PNP naman sa Morong Rizal. Sinabi ni Police Major Rosalino Panlagi, hepe kan Morong Rizal, enot na pigrespondihan ka mga pulis ang salong nagwawalang sospek na may diferensya sa pag-iisip. Enot dinara ang sospek sa ospital. Kang hindi mapakalma, niluliban sa may lugad sa sayang lawas. Mentras nasa ospital, bigla na sa nang duminalagan inipaluwas kang ospital. Asin naglunad sa patrol car, kan pulis, asin dagos na pinaandar. Linapagini ka mga autoridad, alagad na ibangga kang sospek ang bihikulo sa mga nakaparadang tricycle pati motorsiklo sa lugar. Dinara ang mga biktima sa ospital kung saan tulo sa inda, idineklarang dead on arrival, mentras ang apat na irido, kabali ang pulis na nagresponde. Nasa kustudiya ng unyan ang sospek, asin hinahanap naman ang mga paryentes kaini. Biga beto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propostong PNP Reorganization Bill sa veto message na ipinadala ni Presidente Marcos kay Senate President Francis G. Escudero na may petsang July 5. Nakapalaman na binibisto kang Presidente ang magayon na intensyon kang proposto. Alagad, bilang hepe ehekutibo, gusto niyang masiguro na makakapagatod din kinakaipuan na reforma ang propostong ley. Masimbag sa civil service laws, sa salary standardization policies, asin basado sa pay schedules, asin nasususog sa administrative budgetary policies. Ang sinasabi kang Presidente, ang nagkaperang provision kang propesto, kabaliktaran sa administrative policy, asin efficiency kang gobyerno. Kabali sa mga rason kang pagpasura sa bill, ang pwedeng makrear na distorsyon o ang pagkasala sa sweldo ka mga pulis sa oras na itinaas ang status kan Philippine National Police Academy cadets, pasiring sa police cadets na susweldohan ng salary grade 21. Dagdag pa rin ang pagkontra sa right sizing policy, ulit na makrear ng kanakol na pwesto sa lidrato kan PNP, pagkakaigwa ng redundant positions, uliman sa pag-institutionalize sa area kan Police Command, asin ang pagkakaigwa ng suway na liaison office kan PNP sa Office of the President o President, asin sa Department of the Interior Local Government na pwedeng magresulta ng security asin confidentiality risk. Kinumpirma kasugban ni Vice President Sara Duterte, as in outgoing Education Secretary,
Naday siya matindir sa gigibon na State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na July 22. Matandaan kadakulaan nagaantabay kung matindir manangad ang Vice Presidente sa SONA ni Presidente Marcos matapos siyang magbutas bilang biyembro kang gabinete ka nagtalikod na bulan. Ini man ang ino na pagkakataon dahil maatindir ang Vice Presidente sa SONA. Mientras tanto, piga kontraba di Manila Congressman Joel Chua ang subot bagong magayon na joke o pangirit ni Vice Presidente Sara kang sabihong kaning ibinugtak niya ang sayang sarili bilang designated survivor kaya bayo siyang plano magatindir sa joint session kang Kongreso para sa ikatulong sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun saya, dapat gibon na kangingiritan ang seguridad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi pa ni Chua, ano pa man ang tensyon sa politika, dapat nagsusuba ninmaindat ang Vice Presidente, lalo na asin sa isyong pangseguridad kang Presidente kang Pilipinas. Inot naman nagbutas si Sara bilang Secretary kang Department of Education asin Vice Chairperson ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict epektibo sa maabot na Hulyo 19. Mataga pamanggiraray ang House of Representatives din Tukawan para kay Vice Presidente Sara Duterte in kaso magbago ang isip kani. Asin mapagdesisyonan na mag-atindir manggiraray sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inasabi ni House Secretary General Reginald Velasco. Sinabi ni Velasco sa sarong entrevista, pirang minuto na matapos i-anunsyar ni Duterte na siya matindir sa zona ni Presidente Marcos. Sinabi pa ni Velasco, nakikipag-coordinar siya sa opisina kan Vice Presidente para sa opisyal na kumpirmasyon kung maatindir ini sa zona o dai. Nakataraan magsona si Marcos sa plenary hall kan Batasan Pambansa Complex sa maabot na Hulyo 22. Bignigaran kan Philippine National Police sa kasugman na politika motibo sa serye ng reassignment sa Davao City Police Office. Sinabi ni Police Colonel Jean Fardo takapagtaram ka na PNP, nagluluwas na nasambit ang isyu niluli sa mga politiko na nahaluan ang PNP. Sigun kay Fardo, pinili ang mga opisyal basado sa edang potensyal na kontribusyon sa mga programa kan Philippine National Police. Matandaan kan Mayo, kan nagtalikod na bulang kan Mayo, 35 police officers kan Davao City Police. Kabali ang hepe kaning si Police Colonel Richard Bagang. Ang tinanggal sa pwesto, takaling tawandalan ang investigasyon sa drug-related killings sa Davao City. Rinibayan si Badang di Police Region Office 11 Deputy Regional Director, Police Colonel Rolando Sugilon, sabi ni Fajardo. Kang Hunyo, tulong police officials. Asin dosing iba pa ang tinanggal, huli subot sa pagpalga sa pagservice kang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Saro sa mga tinanggal, opisyal, si PRO 11 Police Brigadier General Aligre Martinez. Rinibayan si Martinez ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Kan Biyerkunes, ibinalyo ang liderato kan Davao City Police sa tulong manibebang opisyal sa laog sa laning Salong Aldaw. Enot ki Police Colonel Lito Patay. Suminunod si Police Colonel Sherwin Butil. Asin huri si Police Colonel Hansel Marandan. Sinabi ni PR11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey. Inibasado sa sugo ni PNP Chief General Romel Marbil ang designasyon kay Marantan. Pinatigos man ni Mayor Basti Duterte ang mga pagbabago sa Davao City Police Office kung saan sinabing ang mga aksyon ni dahil mga katabang tanganing masiguro ang seguridad asing katulinungan sa saindang syudad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras siya tungunan. Magkakanikusan at tawan linaw ni dating presidential spokesperson o spokesman Harry Roque ang pagubulgar ni Philippine Amusement Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco na may koneksyon siya sa sinakyadang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sigun kay Escudero, seryoso ang aligasyon. Napiktabangan ni Roque ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa reapplication ka lisensya kani sa PAGCOR.
Big Bulgar pa ni Tengko, dalagpasiring sa yung opisyal na si Roque kay banan ansarong Cassandra Leong na opisyal kan sinampit ng kumpanya. Ang Lucky South 99, sinakyadang Pogo Hub sa Porac, Pampanga, dai pa lang nahaloy. This is 16 minutos magkalampas ang oras na alas 5 rin pagkaga. Ang tabayaran na siya ng mga bareta halis sa luwas. This is politically incorrect. Ini man ang tinawan doon ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, maparapit sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na siya matindir sa ikatlong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 22. Sigun kay Gadon, dapat maisip kang Vice Presidente na siya mangrari ang pinaka-wani kaduwang leader kan nasyon. Dawa na nagbutas ini bilang Secretary kan Department of Education, asin pagiging Vice Chairman kang Anti-Tourism Council kang NTF-ELCAC. Sinabi ni Gadon, dapat na magpahiling respeto sa sayang posisyon si Vice Presidente Sara sa pagiging pag-atindir sa zona bilang pambawi sa pag-atindir kani sa maisog prayer rallies sa na anti-BBM. Dagdag pa ni Gadon, mayo man maindataw negatibong payag si Presidente Marcos laban sa sayang Vice Presidente. Pinapatabang ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang mga security guards sa Opland Balik Eskwela. Ang mga private security personnel kaya konsideradong force multipliers kan PNP sa law enforcement activities. Partikular sa sinusugong magtabang sa PNP, ang mga security guard na nakadestino harani sa mga harani o sa laog mismo ka mga eskwelahan asin mga universidad. Nakula kaya ang pwede nilang maitabang urog na sa seguridad kan kapalibutan kan eskwelahan, partikularmente sa seguridad ka mga estudyante, lalo na't na yaon sa kamot ka mga kriminal. Kung gustong mag-aprobitsar sa memorandum na pirmado ni Civil Security Group Director Police Major General Edgar Alan Ocubo, katuyang kan direktiba siguruhon ang tranquilidad asin ang pasi orden ka mga estudyante sa pagbubukas kang klase sa enterong Pilipinas. Ang burukasan ng klase para sa school year 2024-2025 pigtaraan kan Department of Education sa babot na July 29. Nadiskubre ka National Bureau of Investigation ang kinakarkulang 200 na peking birth certificate na ipinaluwas sa mga Chinese national kan Civil Registry Santa Cruz, Davao del Sur. Sigun kay NBI Region 11 Director Archie Albao, ang mga peking dokumento ipinaluwas sa punkan 2018 sa kunkan 2019. Sigun saya, kakasuwa na mga taong imbelto sa pagpalsipikar kan birth certificate oras na makakuha ng bastanting ebidensya. Nadiskubre pa kang NBI ang mga peking dokumento kan makipagtabangan ang Philippine Statistical Authority, Bureau of Immigration, pati naman Local Government Unit. Nagpunsubot na namaristar nagpun ini kan maristar sa Chinese National sa opisina kan Department of Foreign Affairs sa Davao City kan July 9 mientras nag-apply ng Philippine passport. Inaristar ang Chinese National huliman sa pagbalka sa passport law, falsification of public documents, asin concealing true name. Nakakuha rin ng birth certificate sa local civil registry kan Santa Cruz, Davao del Sur. Apor kayan, may kapot siyang driver's license asin national ID hali sa PSA. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:19 ang oras sa atong unan. Mga bareta halis sa luwas. Suspitsado sa kasong homicide, arestado duman sa Nabwa, Camarines Sur. Police report, halik kay Junel Cuba. Junel. Sakop natin mga miyembro sa Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, ang soltero na may kasong homicide sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur matapos na isasakan mga miyembro sa Philippine National Police ang tarong manhunt operation laban sa nasabing suspect ang suspect nadako kan mga miyembro sa Philippine National Police kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Yan bandang alas 10:30 ni magu magahon kanda sa barangay kanda Tupak
brother Nagua Camarero si Engelbert Tapa Bermudo, 22 anyos, soltero, kan Barangay Santiago yang Nagua Camarero dinakupkan ng mga autoridad. Yan, pabisakan mandamian ko de arresto, napigya kalwas ni Honorable Judge sa Martisa Inoylan Rodriguez, presiding judge kan RTC kan sa Subdivision, duman sa siyudad kan na Dirga, ana suspect na si Paha, may kasong homicide na kinakatubang sa mga autoridad. Kinasaan ini kan mandamian ko de arresto kan dakupon kan mga miyembro kan na PNP kung sa naman nagpalagsaan na suspektado at suspekta tulos at pinagdadara sa ipaturan ng pulisya sa manuaan ka na nakuha sa paradisyon ng aning dagus ng kulong 120,000 pesos ang piyansa na pinag-rekomendarkan korte para sa iyang temporaryong libertad. Igalat pa niya kan mga miyembros kan PNP ang magiging disposisyon kan korte para sa asapin suspektado. Para sa Kakamping Network News, General Cuba, Kakamping Network News. Kakamping Network News. Alas 5:21 ang oras siya tungunan. Nagpaliwanag ang Parasyo Malacanang sa ginibong pag-veto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine National Police Reform Bill o ang propostong ley na matugot uta sa pagbabago sa sweldo ka mga pulis. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersabin, nagpasirarom sa malikay na konsiderasyon kang Presidente ang pagpasura sa proposto para masiguro na anumang pagbabago sa police force kang Pilipinas maging patas, malinaw asin makakatabang sa kabosa. Ako na malinaw ang nagkaperang probisyon kang proposto arog kang retroactive benefit sa mga pulis na pwede magdara ng kariribungan. Nagpanibar sa amin, nagtutubod ang Presidente na dapat na mamantinil na patas asin pantay ang sweldo ka mga miyembro kan PNP. Apuar kayan, nakapanaman pa kaya sa lay ang pagbilog ng bagong mga opisina sa laog kan PNP na posibleng baging kausa kan dahil namang kinakaipuan na opisina o ang pagkautro ka mga trabaho. Sabi kang Palasyo, nabalik na rin sa itinutulod na streamlining kang administrasyon sa government service. Posible makaapektar man ang proposto sa Internal Affairs Service na responsable sa pag-iimbestigar kan police misconduct ulit na dapat mantinido ining independent asin impartial. Siniguro pa mga Palasyo Malacanang ang paragos na suporta sa PNP asin siguruhon na ang mga ipapautob na reforma sa lado kani patas asin efektibo. Mientras tanto, sa iba panitalas ka mga bareta, dinagsa ni Bagapod ang opisina kang Philippine National Police maparapit sa kinakamugtakan asin pinapaiplian o tinataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ini ang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo matapos na i-anunsyar ang 10 million pesos na reward para sa ikakadakop ni Kibuloy. Pasado sa sayan pa ikipagkoordinar kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ako na nag-aapod sa hotlines kan PNP. Asin nagtataw ng informasyon sa kinakabugtakan ni Kibuloy. Pag-record man subot ang gabos na informasyon alagad kay Puan pang mag-agi sa verifikasyon. Iniwasan bang kang PNP na mawara sa focus ang investigasyon. Matandaan kan Lunes, ipinahayag ni DILG Secretary Binhor Avalos na nasa 10 billion pesos ang reward sa mga kapagtaw ng informasyon para sa marikas na pagkakaarestar kay Kibuloy. Nasa pigsarong milyon pesos man ang nag-opresir na gratifikasyon sa liba pang akusado. Nagparawas ng warrant of arrest ang korte labang kay Kibuloy. Asin libang iba pa, dramang kang kasong pagbalgal sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act and Republic Act 9208 o ang Qualified Human Trafficking. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iba pang bareta halingon dyan sa luwas. Matio na tubig kang San Fernando Water System sa Bicol, San Fernando, Camarines Sur. Ipigireklamo na kan mga residentes. Report na yan, halik kay Mike Gravito. Mike. Nagapahayagan ni punong barangay Antonio Aborde ka na barangay Bicol dyan sa Banawaan ka na San Fernando, Camarines Sur
naninhuli naman sa naging kapabayaan sa pagtindog kan tangke ni na tubig kan San Fernando Water System. Sinda sabot ngayon ang dahilan na nakakagamit nin malinig na tubig pang inuman o panglaba ninhuli naman sa Maati asin malibog na tubig na pinagsusupply kan water source dyan sa Saindang Barangay. Ayan po talaga sir, totoo po yan ta hiling-hiling man po kang mga sawayang residente na sharing po kayan. Talagang tubig po malibog, dahil po talaga piling inuman siya. Talagang malibog. Maski nga po sa paglaba, igbubul naman pwede sa bumba ka nga, sa bumba po kang gripo, arig malinig po. Sa totoo lang po talaga yan tubig yan. Inagaratula na po ang residente yun po iliyo. Parte kan naging magapahayag kan punong barangay kan Bicol dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur matapos na ini ana mahapot kan kakampi mo patrol dapit sa problema ninda sa tubig sa Saindang Barangay. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:26 oras ngunyan. Arestado na ka mga otoridad ang saro sa tulong pagribang akusado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Pauline Canada. Kasugma, kinumpirmar ini kan mga otoridad ang dapit sa pagkakarestar ki Canada. Si Canada ay kaibanan sa nahampang sa kasong qualified human trafficking asin child abuse. Batandaan, may nakatagamang reward sa payo ni Canada na abuton sa sarong milyon pesos. Preparado man ang Philippine National Police na magtawring security assistance kung hagadon kang Senate Sergeant at Arms. Ina sila BDPNP PIO Chief Police Colonel Jen Fajardo kung ipapautob kan Senado ang arrest order laban kisuspended Bamban Tarlac Mayor Aris Guo uliban sa may pagkatindir kanin sa pagdagog kan Senado. Pariwanag ni Fajardo, responsibilidad kang Senate Sergeant at Arms na ipautob ang arrest warrant kung sain sulamenting police security assistance na at matao o ang may tataw kan PNP. Sa ngunyan, bayo pa sila na resibing informasyon kung mapanwas ning warrant of arrest ang Senado laban kigo asin iba pang impulto dapit sa illegal na pugo duman sa Bamban, Tarlac. Nakatalaan gibunak ang Department of Education ang taonan na Brigada Eskwela para sa school year 2024-2025. Yan sa maabot na Hulyo 22 sundong Hulyo 27 kunya na taon. Basado sa Memorandum Number 33-2024 na pinilwas kan DepEd, napaganaman na ang tema kanasambit ng aktibidad kunya na taon, bayanihan para sa matatag na paaralan. Higibon man sumot ang National Brigada Eskwela Kick-Off Program sa maabot na July 17 sa Carmen National High School sa Schools Division Office kang Cebu Province. Asin ini naka-live stream sa DepEd Philippine official Facebook page ang Brigada Eskwela. Iyon taon na school maintenance program kan DepEd takaling ihanda abang eskwelahan sa pagbalik eskwela ka mga estudyante. Ang school year 2024-2025 nakatalaan magbukas sa July 29. Sa ngunyan, nagkukondusil ang DepEd ng enrollment para sa school year 2024-2025 na nagpuon kan July 3 na madurar sundong July 26. Pigbuyagyag kasugman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang sumut planong impa-impeach ang mga opisyal kan COMELEC. Kapali siya, si Kung Garcia, ang impeachment complaint may pag-aram sa mga aligasyon na nag-exhibit siya ng suhol halis sa mga foreign banks. Kabali na ang bangkong nakabasi duman sa South Korea. Erot na nagkagaling tabang si Garcia sa National Bureau of Investigation. Nagaling imbestigaran ang mga nagwarak na report na igwas siyang offshore bank accounts. Natulos niya man na pigligaran. Siniguro man ni Garcia ang sayang surat kay NBI Director Jaime Santiago kalagtalikod na Hunyo 8 na sinasabing entirely false and baseless ang akusasyon as ipreparado siya makipagtabangan sa higibuna investigasyon manong udigdi. Kan July 9, nagkonduser ning sarong press conference si Congressman Rodante Marcoleta. Asin pigbuyagyag ang abuton haros 1 billion pesos na kantidad ng pundo na ibinalyo halis sa South Korean-based banks sa 49 offshore accounts na sinasabing imbulto ang sarong opisyal kang COMELEC.
tulos man nagperma ng waiver si Garcia. Tanganing bukasan ang sayang mga bank accounts asin nagsubiter pa ng affidavit of denial sa mga aligasyon na idadaklag laban sa iya. Oras ko niya mga tugang, eksakto ng alas 5:30 ng pag-aaga. Mapanagos po kita sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, oy, Biyernes na ngunyan ha. Petsa 12 na Kampunan na Hulyo taon 2024. Kita po na antabayanan and marilaga sa mga nakaantabay ngunyan sa 99.9 DWEB FM Kamsur live. Yan po sa Rinconada area. Sa nakaantabay sa 99.3 KM Kakampi Partido, marilaga man sa Indo. And siyempre sa mga nakatutok ngunyan na pagkaagang amay sa 91.9 BBS FM Naga City asin sa Samuyang FB Live. Mabalik kita sa mga baragos ka mga breta Tigdisa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalandas, labas. Kakampi mo. Suspended Pamban Tarlac Mayor Alice Go huliban sa pagkakaimbulto subot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa 61 ng resolusyon na may petsang Hulyo 10, nahilin kang CA na may probable cause sa pagpaundra kang petisyon ay sinangat kang amlak para ipris sa laog ng Pantillas ang 90 gayong bank accounts dosing real estate property na pag-orugaring ni Go na manunuparan sa Las Piñas, Bulacan asin Tarlac asin 12 bihikulo kabalian 60 milyones pesos na Robinson's helicopter na konektado kay Go asin mga pagriba kani sa negosyo. Kabaliban sa frozen bank accounts ang mga business partner ni Go sa Baufo Land Development Incorporated, Sun Yuan Technology Incorporated, padraman sa Hongxin's Gaming Technology Incorporated. Ang Hongxin asin na Sun Yuan, parehas na pugo na nag-ooperar sa nakulang compound na pag-orugaring kang Baufo sa sarong property sa Bamban na naipabakal kan suspendidong alkalde. Sa ibang bareta, paghali sa sarong lamay kan sarong nagadana partidaryos, 11 miyembro kan sarong angkan ang nagdiretsuman sa kagadanan kan suminalpok ang sa ilang sinasakyan na pick-up sa sarong pampaserong bus sa Abulog, Cagayan. Kasugmang maagahon. Sigun sa report, nabangga kang St. Joseph Bus ang Toyota Hilux pick-up sa Partinga National Highway sa barangay Abulog mga alas 12:10 ning mataga. Nakapon ang mga lunod kang pick-up asin gabusinda idineklarang dead on arrival sa Far North Hospital. Mientras tanto, sinabi ka Makabayan Coalition kasugma na presente ining nasa proseso ngunyan kang pagplansa sa listahan kan 12 senatorial candidates para sa mabot na 2025 midterm election. Ipinahayag kang grupo na mabilog inining full slate ka mga progresibong kandidato na nakaugat ang prinsipyo sa pagmukna ng komprehensibong mga programa na masimbag sa mga pangapunan para sa kauswagan kan sosyedad, pagrespeto sa mga diretso asin full national sovereignty. Sabi ka Makabayan, ang sedang senatorial candidates, igwang paninindugan, magayon na track record asin makusog na suporta hali sa masa. Ito tamang pig-anunsyar kang grupo kasi outgoing ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang irot kaning kandidato para sa Senado sa eleksyon sa masunod na taon. Sa sarong press conference kasugma sinabi ni Makabayan member asin dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, ipaprioridad kang grupo ang sarili kaning prospective candidates alagad na subot na sinasaraduan ang portahan para sa mga kandidato alis sa ibang political affiliations na may parehas na prinsipyo. Nagpaliwanag si House Committee on Dangerous Drugs Chairperson asin Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers sa ginibong pag-imbitar kang committee kay dating Police Colonel Eduardo Acerto na nagsasabit sa advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa barakalan o berentaning iligal na droga. Sigun kay Barbers, nagdesisyon ang komite na ipapun si Acerto tangani maaraman kung ang dating advisor ni Duterte na si Michael Yang
Iyo man sa taong isinasabit sa nakumpiskar na 3.6 billion pesos na kantidad ng shabu sa sarong warehouse sa Mexico, Pampanga kanag talikod na taon. Nagluwas ang pangalan ni Yang sa pagdangog kaya nagkaiguan ng solusyon na iniimbitaran mantang si Acerto na nag-aakusar sa saya na sarong drug lord. Sa siri na pagi, mas magiging balinaw subot ang mga detalye kang gigibo na investigasyon. Matandaan kan 2017, sinabi ni Acerto na nagpadala din ng informasyon sa mga halangkon opisyal kang gobyerno as in Philippine National Police na kaning ipaaram na embwelto si Yang sa operasyon kang illegal na droga pero mayong kasimbagan na naresibi halis sa PNP. Sa katakod na balita mga tugang, pigbalikan man ni Senador Ronald Bato de la Rosa si dismiss Police Colonel Eduardo Acerto asin hinurot na ang pinatalsik na polis talagang iyo ang imbulto sa illegal na droga. Sa nagaling pagtagog ang kamera, isinasabit ni Acerto si dating Presidential Advisor Michael Yang sa illegal na droga asin tinawando na aram din na de la Rosa dating Presidente Rodrigo Duterte asin Senador Christopher Bongo ang koneksyon ni Yang sa narcotics trade pero binaliwala ini o bigbaliwala ang sa mga report ka nagtarikod na 2017. Sa pagkakatanda ni De La Rosa, matapos siya maresibi ang informasyon na posibleng imbulto si Yang sa Cebu Laboratory sa Davao City, sinakyada kan 2002, tulos niyang ipigsugo kay Acerto na kanto Deputy Director kan PNP Drug Enforcement Group na i-validate ang informasyon asin maglansar tulos ning operasyon laban sa subject in kasong totoo. Alagad invesobot na trabahon kadating police officer ang impormasyon naging simutili sa pagtatraffic kang multibilyon na kantidad ng droga na nakabugtak sa mga magnetic lifters na nakumpiskar kang custom sa sarong warehouse kung saan nahulog ini sa pagkakarestar kay Acerto asin sa iba pang dating Philippine Drug Enforcement Agency officer na si Ismail Fajardo asin conviction ni Custom Intelligence Agent Jamie Gaban. Pasarig ni De La Rosa, ngunyan niya mas naintindihan kung tano sa pagiksana kang Zoom nagampang si Acerto sa pagdangog kang Kamara de Representantes. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:46 ng pag-aaga sa iba pa mga balita sa Lado Nasyonal. Sumirakat sa kabilugan na 4,636 na preso ang nagadan sa laog ka mga presohan sa nakalis na 5 taon. Sabi kang Bureau of Corrections, Bucor. Sa datos kang ahensya po Enero 1 taon 2020 sa Hunyo 30 taon 2024, nasa Bill 182 na PDLs ang nagadan kan 2020, 1,166 kan 2021, 925 kan 2022, 876 kan 2023, asin 487 basado sa datos kan June 30 kan presenteng taon. Sigun ki Bucor Director General Gregorio Pio Katapang, kadaklan sa mga rason kang pagkagadan ka mga preso mantrinong unknown o day pa madeterminaran, alagad ikinaugmaman kang Bucor Chief ang pagpirma kan Declaration of Cooperation to strengthen procedures to investigate custodial deaths of persons deprived of liberty. Sa araram kasi kaya kan nasambit ng deklarasyon. Kay Poli pasiraron muna ang bangkay kanagadan na preso sa forensic autopsy bago darahon sa funeral parlor para sa pag-imbalsamar. Makakatabang sumuta na sa bitalakdang para ma-assist ang kondisyon kan mga preso. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan tayo mga balita hari sa luwas. Fire truck ang Bureau of Fire Protection sa Pasakaw, Camarines Sur under maintenance kaya day magamit sa pagresponde kung may kasulo. Balita hali kay Mike Rabito. Mike. Ipinagpahayag ni Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Jeffrey Hipolito kana Bureau of Fire Protection sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur na sagkod sa ngunyan under maintenance ang sa indang sulusulong fire truck sa Bureau of Fire Protection sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Dugang pa kan opisyal in kaso magkaigwa nin emerhensya arog kan kasulo ang fire truck kan BFP duman sa Banuan kan Pamplona ang sa indang gagamiton alagad ang sa indang mga personal ang magamit kang nasambit na ang fire truck. Ngunyan po ang tingin po mi dyan is continuous maintenance po sa tuyang solong fire truck. Ini po dara din po ni kang tinataong budget sa Muyaka Bureau and as well po sa naghahagad po kami tabang sa LGU. Ating budgetan man po ni Mayor kang pagpaayos ng fire truck. Sa ngunyan po naghahanap lang po kaming
maayos pa ni mekaniko na iba pong pin-chip. So, bali, papel naman lang po ang kulang. Aban-aban po iniayos so naman ang part of tataranig maging optimal na ito ang sayang servisyo. Ang sistema po kayan is inot na inot i-declare mo yan unserviceable. Pag-aral po kayan, ang nearest ang katayit is Pamplona, sinda po kayo na magiging first responder. Bali, ang mangyayari po kayo man, tao miyan maiba, pero ang truck po ninda ang gamit. Parte ka naging pahayag ni Fire Senior Inspector Jeffrey Hipolito kaninian makaulay kan kakampay ng patrol dapit sa sitwasyon mo niyan kan nagsusulong fire truck kan nagpasakaw Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugay, gawa na kitang 10 minutos antes pagabot ang oras na alas 6 ng pagkaaga. Balikan tayo ba panitales ka mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Kinumpirmar kang Rizal Police Provincial Office na naglumoy ang daga drakan pagkalot ng pundasyon kang retaining wall ang rason kadaging landslide sa Antipolo Rizal Kasugba. Sa sinabit ng insidente, 4 na construction workers na nagadan, mentras 2 irido sa Fairmount Hills Subdivision, Mount Blanc Street, Barangay de La Paz. Binisto mga nagadan na sina Fernando Macalindong Jr., Romulo Perdigon Jr., Edgardo Impleo asin Albert Lopez na anas mga construction workers kang Framigo 101 Corporation. Dunos man sa lubar, sinda Roden James Ibanez, asin Juan Pansa, asin dira sa ospital para matawan ng atensyon medikal. Asumir man kang Framigo 101 Corporation ang gabos na kasusun para sa mga biktima. Nagdesisyon man ang mga pamilya na dahi na isararam sa autopsy ang bangkay kan mga nagadan. Mientras tanto mga tugang, nalindugan si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman asin CEO Alejandro Tenco sa sayang mga naging pahayag sa investigasyon ng Senado sa tawkang kontra ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa legal head siya sa sinakyan ng Pogo Firm sa Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Ipinapamugtak ang Pagcor official na ang naging aksyon ni Roque pwede magtabang ini o nagserbing abogado para liwat makapag-apply ng lisensya ang nasabit ng Pogo Firm. Sigur saya, natural na sabihon na nakikiuli ang dating cabinet official para sa sinabit ng kumpanya, hulita ini, nag-aapod, nag-follow up, asin naghahagad ng update sa aplikasyon ka lisensya kang Pogo Firm. Aragad, liwat tinawan doon ni Tenco na dahi siya pinirit ni Roque o nagtodo effort para matawan lisensya ang Lucky South 99. Sigun sa Pagcor official, dapat nang kumprontaw ni Roque, iyo ang autorisadong representante kan sinakyan ng Pogo sa Porac na si Cassandra Ong na nagbugtak sa sayang pangaran sa organization chart bilang legal head kang kumpanya na sa idang isinumiter durante kan nag-apply sinda para i-renew ang sa idang lisensya. Sigung Kitengko, inibaran ni Roque na bako ng public official kanto si Ong sa sarong meeting kan July 26, 2023 para hagadon datawan ang Pogo Firm nin tsansang babayadan ang sedang arrears na nagkakantidad $500,000 na sa idang binayadan sa pagi ni Dennis Cunanan alagad dain piga resibikan Pagcor. Digdi subot hinagad din na Roque asinong ang pag-renew kang lisensya kang Pogo Firm na nagpasok ka nagtalikod na Oktubre taon 2023. Alagad sa sarong press statement kasugma pigdigaran ni Roque ang aligasyon laban sa iya asin sinabing dawan nyo rin dahil siya naging legal counsel kang anuman na illegal na Pogo naging abogado kan Lucky South 99. Sa iba pa mga bareta dito ko dyan sa Lado Nasyonal, nasa hot water ang tulong miyembro kang gabinete ni dating Presidente Rodrigo Duterte matapos masabit sa subot mga irregularidad. Inot kani, bigboy kag ni Pagcor Chair Alejandro Tenco sa Senate hearing na ipananaroy na si dating Presidential Spokesman Secretary Harry Roque nagdulok sa iya para ipakaulay ang sarong Pogo site para ariglaron ang problema kani. Sigung Kitengko kan July 2023, nagpasiring subot si Secretary Roque sa Pagcor para ariglaron ang atraso kan Lucky South 99. Si dati Economic Advisor Michael Yangman, ipinaparistar na kang Kongreso matapos didmahon ang hearing kang Kongreso sa dangerous drugs na sinasabing involvement kani sa drug buy-bust sa Pampanga karagtalikod na taon. Sigun kay House Chairman on Dangerous Drugs, Congressman Ace Barbers, dako po na sindarahon sa Kongreso siyang para simbagon ang mga akusasyon laban sa iya. Mientras tanto, si dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau
Sinangatan man ng kasong graft kang ombudsman sa Sandigan Bayan huliban sa formally overpriced na medical supply kang kasagsagang kang COVID pandemic. Erot naman piligan ni Roque na naging legal counsel siya kandawa anong illegal pogo sa nasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 6 minutos na mga tugan, tas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pa mga baretang ngunyan sa lado nasyonal, pigdepensan kan Philippine Navy ang saro nilang junior officer na ginamit bilang incorporator kang 193 na kumpanya. Nagkaperal di mga illegal Philippine offshore gaming operators. Kanda nagtalikod na Miyerkules nagampang si Lieutenant Jessa Mendoza, sarong junior PN officer sa hearing kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matapos masabitan sa iyang pangaran sa pugo. Sa sinabit ng hearing, sinabi ni Mendoza na mayo siyang ideya kung paano nahabon ang personal niyang impormasyon na ginamit sa pagbuktak kang 193 na kumpanya. Nagkapalit din mga illegal na pugo. Nagirumduman niya, sinublikan sa iyang pinsan ang sayang 10 card kan nagtarikod na 2016. Makalisan nagkaperang taon, nakaresibir siya ng surat halis sa Bureau of Internal Revenue asin sinisigil siya sa buwis. Nagkaperang kumpanya pero pigdidman niya lang ini, ulit na pwedeng napasalasan ng BIR. Pero kang Abril, nakaresibir na siya ng subpina sa giribong pambubudol kan sarong construction company kaya napilita na siyang magpiyansang 100,000 pesos. Inaalok ni Officer in Charge Assistant National Statistician kang Philippine Statistic Authority Joseph Cajeta ang publiko na makasubaro sa gibo na population census pun sa mabot na Lunes, July 15. Sinabi ni Cajeta, importante ang makikisubaro kana manuang Pilipino asin pagheras kan tamang informasyon sa mga nasambit ng population census na madurar sundong Setyembre 15. Lampas 70,000 na enumerators ang sa indang i-deploy na yuan maharong-harong asin mga bakalap ng informasyon para sa 2024 Census of Population. Ginigibo subot ang population census kada 5 taon. Basado sa Statistic Act of 2013, may kastigong 100 o multang 100,000 pesos asin pagkakapreso ng sarong taon anday makikisumaro digdi. Sigun pakikahita, importanteng maray ang census of population hulita ina-update gani ang bilang kang populasyon sa Pilipinas. Gadan na sarong komando kang Special Action Force kang Philippine National Police, sarong sinasabing criminal gang leader asin apat na sa mga tawan sarong shootout na nangyari kan sugma sa Aliusan, Cotabato. Anong pa mga pulis kabali ang duwang opisyal ang nairido sigun kay Captain Jennifer Amutan, hepe kang Aliusan Municipal Police Station. Isiservice sarong makabuat salik alias Isko ang mga search warrant para sa illegal possession of firearms asin illegal possession of drugs sa harungkan suspect sa barangay New Panay kan mangyari ang Baradilan. Bigla na sa nang pinaputukan ng mga pulis asin nagduran ng kabang oras ang riribayan ng putok na nagresulta sa pagkagadan kan SAP Komando. Sa mga ultimo niyatong bareta sa lado nasyonal mga tugang, lampas sa 3 milyon na biyaheros ang nagabot sa Pilipinas sa kang Hulyo. Mahiling sa pinakabagong datos ng Department of Tourism na 3,173,694 inbound travelers ang nagbisita sa Pilipinas sa kang July 10. Sa sinambit ng datos, 92.55% o 2,937,293 anas mga duyan, mientras tantong ang 7.45% o 236,401 mga overseas Filipino. Mientras tanto, sumilikat man ang visitor receipt kang Pilipinas sa 282.17 billion pesos sa inot na parte kang 2024.
Asin dawa para paano masalangkaw ng 32.81% kumpara sa 212.47 billion pesos na revenue year on year. Mientras tanto, sinuportaran man kan Secretary kan Department of Tourism ang pag-asa kan DOT na badang ko pa ang bilang kang inbound foreign tourist asin maging tourism-related job sa second half kan taon. Ang nasyon kan Taiwan, Canada, United Kingdom, Singapore asin Malaysia nasa ika-6 sa ika-10 source markets. Mientras tanto kan December 2023, pag-anunsya kan Tourism Department na target kaning maabot ang 7.7 million na international arrivals para sa taon 2024. Siniguro kan Department of Agriculture na mababa na sa simanang ini ang presyo kan nagkapera mga barkado na gulay pati ng kamatis sa mga merkado. Kasunod ni kang pagsipa na kang presyo kan nagkaperang gulay sa mga merkado pati ng kamatis na nakakawat sa 140 sa 220 pesos ang kada kilo. Luminangkaw ang presyo kang carrots na sa sanggato sa 180 pesos ang kada kilo. Talong 120 ang kada kilo. Bell pepper nakakawat sa 200 sa 350 pesos ang kada kilo. Sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, ang pagsipak sa presyo ka mga gulay daramang kanabalang harvest sa nakaperang tanuman darakan El Nino asin epekto kang bagyong Aghon. Nakadagdag padigdihan naglangkaw na presyo kang produktong petrolyo, nakadagdag sa transportation cost ka mga paratanom. Sa imong kani sinabi ni de Mesa, mapo naman ang harvest sa Southern Tagalog region na piginauman mahatak man ning pababa sa presyo kang gulay sa mga masunod na aldaw. Siniguro kani nabako sa bakong panghaluyan ang langkaw presyo sa gulay hulita nagwaba ini oras nagdadakol ginaray ang supply. Ultimong balita sa lado nasyonal, pigbuyagyag kan nakasalbar na parasirang Pilipino na si Robert Modoniedo na binutong parayo subot kan day pa manitirimenan na barko na kabangga sa inda ang barutong sayang tugan na si Jose Modoniedo. Ito tama na i-report na nawawara pa magrari ang parasira na si Jose Modoniedo matapos mabangga kan dayo na barko ang sayang baruto darakang paglubugan ni mentras na yaw sila sa karagatan kan Subig Zambales kan July 3. Istorya kan parasirang si Robert, nahiling niya ang sayang tugang na binutong parayo kan dayuhan na barko asi matapos ang nagkaperang binuto, dahil niya na ininahiling. Sinabi man na dahil niya malapag ang sayang tugang huli sa kusog kang alon asin na distansya sa pangultanan niya. Ito tamang ganiping istorya na nakaya niyang makasurvive sa pagi kang pagkapot sa sayang payaw o sa laog ng tulong aldaw bago siya dagos na isalbar. Pikagragay ni Robert na ginibo silang urig asin na kada maturog subot ini dahil mawara sa sayang isip ang sinasabi nindang magtugang. Dentras tanto sigun sa Philippine Coast Guard nagalaom sinang maharap ng buhay ang nawawarang parasirang Pilipino. Ini ang Kakampi Network News. Alas 6:02 ang oras gunyan. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, kaya barata po ang mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Tinipon kan DWEB FM Kamsur sa Ringgonada, mga bareta halis dyan sa KM Kakampi Partido. Ara? Mayong partido? Brand out ko sa partido? Dito. Ha? Okay, dito mga kaiba ng partido. Masinang pagi, maglusot. O, kung pagi ka mo, magdirect na lang kapag sa studio kan Naga para sa inyong mga bareta. And siyempre mga baretang tilipon kan BBS FM sa Naga City. At yan sa satuyang pagbabalik sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Balik kita sa mga baretang unyan, aramon na mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Edot mga bareta halis sa Ringgonada, tilipon kan DWEB FM Kamsur. Kaya bang ito naman si Bere Dicena, sadit sana, Bere! DWEB FM, Radyo Ringgonada, Kakampi mo Network News. Mabalus June, salita lios kan mga bareta, halidig sa DWEB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa.
Ginibo ka nakalis na Miyerkules, Hulyo 10, 2024 an orientation as in contract signing kan mga beneficiaries kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa tupad sa Millennium Center sa Banwaan, Nabuhi. Sa ginibong halipot na programa, nagpasalamat si Mayor Ray Lacoste sa Department of Labor and Employment, Siring Man, kay Senador Christopher Lawrence Pongo sa pagsimbag sa kagadan kan lokal na gobyerno kan Banwaan, Nabuhi na matawanin fundo para sa tupad. Sinabi man ni Alcalde Lacoste na padago siyang mahanap ng mga programa na makakatabang sa mga buhi nun na na-aprobahan kan Department of Labor and Employment Regional Office ang aplikasyon kan LGBUI para sa 218 beneficiaries na unemployed, underemployed, as in mga informal workers. Ang natupad sarong programa kan Department of Labor and Employment may katuyan na magtaunin temporary menting trabaho sa mga marginalized sector. Ang mga tupad workers piglala umang malinig sa sendang napiling lugar na proyekto sa loob ng 10 dias o 10 aldaw. Asin, makakaresibis na ng kantidad 3,950 pesos o 395 pesos kada aldaw bilang sa indang mga sweldo. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalye sa mga bareta sa lado lokal, ang sinasabing kawaran asinday na pag-aparisir kan mga pinaimbitaran na mga resource persons yung naging senyal para tapuso na kan Committee and Bank kan sanggunang pangsud kan Syudad de Iriga ang ginigibong legislative inquiry sa 50 milyon pesos na fertilizer fund scam o model scam 2. Ini ang pinag-confirm ng kasudman ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Magigaramduman na kan Martes ang komitiba sa direktiba ni Mewat, liwat na nagpadara ng mga surat imbitasyon sa mga pigtutubanan na igunin pagkaaram sa nasabi ng anomalya kay bana ang dating alkalde na si Madel Alfilor kan Miyerkules, sigun kay de Mewat. Yaon sa naman siya sa may bisinidad kan City Hall as naghahalat kung may maabot na resource person alagad mayong nagabot kaya din niya na pinag-convene ang komitiba at mayo naman tanto kaya ini ang naging sinyal na terminated na si legislative inquiry. Mientras tanto sa Gudkasudma, halat pa ni Dimewat, halis sa sekretariat kan komitiba kung sa RSI-isay sa mga members kaining mga kagawad ang nakasumiter na kan sendang mga position papers kung sa nakapalaman ang sendang sa diring mga rekomendasyon o rugna kung sa RSI-isay ang mga personang dapat nakasuhan sa nasabing anomalya. Sigun kay Dimewat, ang mga nakapalaman sa kada isusumiter na position paper kan mga members kan komitiba sa indang isa sa publiko base sa kagustuhan kan sarong miyembro asin ini gigibon sa Lunes sesyon regular kan sanggunang panglunsod asin digdi posibleng maaraman kan publiko ang tindog sa issue kan kada miyembro kan komitiba. Tinawang duni Dimewat na ang sesyon sa Lunes iwan tsansa kan lambang miyembro kan komitiba na ipahiling ang sendan pagmakulog asin ang pagtaunin hustisya para sa mga biktimang mga paratan o para umakan syudad sa nasabing anomalya. Sigun pa kay Dimewat, kung igwang miyembro na day mapartisipar, day masa publiko, kan mga nakapalaman sa mga position papers, siya preparado na isa publiko ang siring sa rason na ini sa iyang karapatan na ibiglan sa publiko para maaraman kung sa isay ang kontra sa korupsyon, asin si isay ang minatawag sa korupsyon na nangyari sa dating administrasyon ni Madel Alfilor. Mientras tanto, kan haputon si Dimewat. Kung sa isay, ang posibleng hagupon kan kasong isasangat ni Mayor Rex Oliva sa Ombudsman, pinagsaro-saro ng rin sambiton ang mga pangaran kan mga ini. Dismiss na kung pangaranan sin Daligdio dahil tapos na investigasyon. Inot po, nag-a-appear sa gabos na napag-investigaran si dating Mayor Madel Alfilor. Ayun po nagluluwas na nanginabang talaga kang kwarta. Panluwas, si Mr. Ruben de los Santos. Pantulo, si Mr. Elvin Mabansay. Pang-apat, si Engineer Jonas Florese. Pang-lima, si Mr. Bojem Layosa. Pang-anom, si Engineer Janice Orsiga. Pang-pito, ito pong supplier kang Opulento. Pang-walo, supplier kang GSJE. So pa, yung pa na po yan sa ngunyan. Sa iling ko, ang walong ini o siyam na niyo, ayun po ini ang masasambitan sa resolution na mga kabali. Ay, yun po, si Chito Ascarga, pansampulo balance. Sorry, si Chito Ascarga. Dahil sabi ko na nga tinanan siya ng oportunidad na mag-appear sa Muya, despite several invitations, mayo man siya, so mga kabali siya. Parte ng mga naging pahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwa. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Yan tabi yun ng mga baratahan lidig sa DWB Kamsur. Ini ansalit sana si Ben de Sena. Good morning. Kakampi Network
News. Kakampi Network News. Thank you, Penny. Hali dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Oras siya ito kayo matugang 14 pagkalampas ang alas 16 pagkaga. Mayo talagang partido na ito mga kaibaran ban. Negative. Mayo nag-effort. Mientras tanto, idiretso na mga bareta sunod hali sa BBS-FM Naga City. Kaibaran ito naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdisan 91.9 BBS FM Naga. Sa satuyang mga barata sa lado lokal, ang 5 patrabaho sa Naga City Public Market piglalauman na matatapos ngunya na bulan kan Hulyo. Lampas sa 23 milyones pesos na kantidad kan 5 sabay-sabay ng mga proyekto ang nagpapadagos na pigagigibong ngunya sa laog kan Naga City People's Mall. Ang mga ini iyuan pagiray kan na activity center salog sa pabina sa mga bima sa parte kan General Luna Siring Manda ang rampa pasiring Manda sa siraan kan merkado publiko kan Naga sigunian kitali pabini sa and OIC kan MIPO pigkumpirmar kainiya na nagkaulay sindakan na kontratista asin na sinasabing 70% na ana nakakompleto ninda sa mga proyekto asin piglalauman na matatapos sa parte mismo kaniyong bulan ka na Hulyo. Mauri lang subuot pigaayos na rampa pasiring sa siraan inuli ta padikit-dikit sa naman ini pigigibo para dai subuot maapiktaran ang pagatod kan mga supply nin sira sa laog mismo kan Naga City Public Market. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa laugman giraray kan merkado publiko kan siyudad Kinaga ang pagbawas sa plasada kan mga apektadong mga paratyenda sa konstruksyon Naga City Public Market daipigtugutan kan MIPO pigkumpirmar iyan ni Ramonda Florendo ang pamayukan na MIPO na daisinda nagtugot sa kaagadan kan mga paratyenda na bawasan ang plasada kan mga pigrilukar na mga paratinda nagpapadagos kanda pagpapakaray kan merkado publiko sa laog kan na siyudad Kinaga ninulit ta apektado man sinda asin kulang man subot ang mga parabakal sigun sa opisyal mayo manin rason para tapyasan ang sa indang plasada mas dakula pa subot ang sa indang pwestong piglipatan kumpara sa dati nindang pinag-uokupar na pwesto sa laog mismo kan merkado publiko. Sinabi pa man ni Florendo na 11 milyones pesos ang naguguno kan lokal na gobyerno kan Naga gikan mismo sa merkado publiko kan na syudad. May mga request man sinda sa parte mismo kan na City Hall na dapat subuot na matawanan atensyon tangani man na digdi mas lalong mapakaray ang dalagan kan merkado publiko kan na syudad kan na Naga. Iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Presensya kan NPA sa Camarines Sur maluya na sabihan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Boyet Paderes sa detalye. Kung ikukumpara sa mga nakalis na daw sinasabing maluya na taa ang NPA sa Camarines Sur, ini ang pag-ilingkan militar sa Bicol kung pagbabatayan ang mga record kan sa ilang pagpapamati asin mayo ng tactical na ofensiba. Sigun kay Major Frank Roldan, Depot Chief kan 9th Infantry Division, dahil mairirong na may presensya pa kan mga rebelde, partikular sa Camarines Sur, alagad mayo naning matibay na suporta. Ang pakakagalan sa rong leader sa tinambak Camarines Sur ang nakademoralize sa mga rebelde na sigun pa kay Roldan. Apwer sa inimalas ini kalakaaging simana may nagsurrender na NPA sa PNP. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Security Exchange Commission Bicol nangapudan sa mga negosyante na dapat basta magtubod sa investment online. Boss O Kaisminda sa detalye. Nagapudan ang Security and Exchange Commission sa pagi ni Attorney Oliver Leonardo, ang Director for Market and Security Regulation,
sa Bicol Region na kung saan pinagapatanidan kay ni ang mga negosyante lalo na subot ang mga nabibiktima kay nito mga saralit asin nagpupuron pala na magnegosyo nanong kang magbali o kuha kan mga online na mga business ning hulita inisupuot an kadakol na an lukong mga negosyante an iba nautot pa akon kaya mas maray na magkonsulta sa Security and Exchange Commission na igwanin opisina duman sa Albay. In shares ng mga kumpanya listed sa stock exchange, of course, magkakaroon tayo ng tinatawag na passive income. But of course, syempre, medyo magalaw ang mga presyo ng securities, pag-aaralan natin. But yon, mga legitimate investments, huwag kayong mag-invest sa scam. Kailangan po maging maingat tayo, maraming kumakalat, especially sa social media. Yung mga nag-o-offer ng ganyan, hindi lang dapat registered sa Securities and Exchange Commission, hindi lang isang korporasyon, kailangan nila ng special permit. Ito yung secondary license. Partiyan nagkanapahayag ni Attorney kana Security and Exchange Commission sa pagin Attorney Oliver Leonardo kana ini makaulay kan PBS News sa kasugma sa ginibong activity kay ni igdi sa sarong hotel sa Kalaban kan Magsaysay Avenue. Dagdag na bareta sa lado lokalos Crismenda Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga tourist police na nagpasairarom sa sarong training kanda DOT higot na ang pagbabantay sa mga turista asin mga tourist destination sa Kabikulan. Daryl Banya sa detalye. Inasigurar kan Department of Tourism dito sa Bicol na matataawanan ng higot na seguridad ang mga dayuhan na turista asin mga tourist destination dito sa riyon linhuli kan presensya kan mga tourist police. Sigon GDOT Regional Director Herbie Aguas, nasa 208 gabos na numero ng mga tourist police ang nagsairarom na sa saindang training sa lindongkan programang Top Cap o kaya ang Tourist Oriented Police for Community Order and Protection. Tangarig na iyon magbantay sa seguridad kan mga nagbibisitang turista asin mismong mga lugar na pigbibisita kan mga ini. Ang Top Cap program sa ining kasunduan sa pag-ultanan kan Philippine National Police asin man kan Department of Tourism digdi sa nasyon kung saan sa bilog na Pilipinas, igwanin na nasa 7,910 na numero kan mga tourist police ang nakataltag sa Manila ay naruna kan Pilipinas. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang sektor kan sports sa laog kan Siyudad Canaga na kubanan asin day nahaduy na kung saan nakapag-bid na anda sarong pribadong eskwelahan na iyo ang mapadalaga na kan Pakol Sports Complex. Kinumpirmar kaya iyan ni Franca Mendoza, ang City Budget Officer sa laog kan Siyudad Canaga, na subuot may sarong pribadong eskwelahan sa laog kan Siyudad Canaga na nagbid na para manda padalagan kan Pakol Sports Complex kung saan nakubanan ang sektor kan sports digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Sigunian kay Sheila Dumalasa, representante kan sektor, dahil subuot nahadoy ang sektor kan sports na igwana nga nako ang bidder ang Siyudad Canaga, tanganing iyo ang magpadalagan sa parte mismo kan sports complex na yaon dyan sa Pakul asin ini magiging pribado na pagarman sa mga nakaaging bulan na igwanin na mga kotse na pagsasadirik kan na nagkapira ng mga pribadong eskwelahan ana nakaparada naman sa nasambitan ng lugar asin na may mga oras na sinisitar ang mga nagagamit kan sports complex na igwang parte na dai pwedeng dalaganan kan na mga naggagamit. Naghagad naman ang grupo ni Sheila ni tabang kikunsyal Jepson Felix na makiulay sa gobyerno lokal kan Siyudad Canaga na magkaigwaning konsultasyon sa mga tao asin pighagad man kan grupo na dapat ang gobyerno lokal kuta na ang nag-inisyar na magkaigwanin konsultasyon sa tao antes man na
bukasan na ada bidding para man ipa sa pribado ang dalagan kan sports complex sa Pakul. Padagos man na pinag-aaram ang estado ngunyan kan sports complex orog naman taan LGU Naga iyo mananggada ang nagmamaniyar mientras na mayo man nina nanggaganang bidder na magiging katabang kan syudad Kinaga sa pagmantiner kaniya. Ang lokal na gobyerno kan syudad Naga nagapayag na daina kayang tustusan kan lokal na gobyerno kan syudad ang pagpapakaray kanasambit ng mga sports facilities sa sports complex dyan sa Banuan kan Pakul. Kaya ini iintriga na lang sa pribadong sektor ang pagpapadalagan tanganing mapakaray ang nasambit ng mga edipisyo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta sa lado lokal, piglinaw ng unyan kan Philippine National Police o PNP sa laog kan Naga sa pagiman ni Police Major Ray Alvarez na daina sakop kan police ang pagdul nin mga pre-bargaining sa mga pusher asin user na sa indang nadadakop sa illegal na operasyon kan druga, kundi ang nagtataod asubot kaniya iyo mismo ang korte. Alagad sa lado ninda naghihinayang ang liderato kan Philippine National Police ninuli tadakulang oras ang sa indang pigtagama tangani sa nga madakop ang sarong pusher nin droga. Alaga digdiya nakakaluwas pagkatapos nin pirangal daw o bulan uli man ka na pre-bargaining na itinatao kan korte. Kaya sayang subot ang panahon na iginugol kan na pulisya para madakop ang suspect nin na drug asin man na drug user na kung sa ina ini nakakaluwas man tulos sa laog kan nga karsel. Konsinda subot ang hahaputon mas dapat itao sa mga pusher kung ano ang yaon na pinalidad na aprobado ka na nasambit ng ley. Mientras tanto, pigpaayag ka nasambit ng opisyal, shabu ang numero 1 droga sa laog kan Naga na ginagamit kan mga user asin mga pusher nin droga. Ang marijuana gamit kan mga estudyante sa laog kan syudad Kinaga na puon-puon pa sa naman subuot na mag-adal kan paggamit nin droga. Alagad sa mga sinasabing addicted na sa droga, daina minapokus sa paggamit nin marijuana kundi tutok na ang mga ni sa parte mismo kan na shabu. Pigkumpirmar man ni Major Alvarez na sa laog kan syudad Kinaga mayo pa sindang namumonitor na nagsisirkular kan cocaine urog na sakop kan station number 1 asin iba pang mga station kan pulisya digdi sa laog Kanaga maging ang pidiya and sa kada pag-uurulay ninda mayo man subuot nin pinapahayag na igwana nin na monitor na naglaog nin cocaine sa laog kan syudad Kinaga bilang alternatibong droga pa kana mga paragamit kanasambit ng illegal na droga. Iyan tabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Janel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Junel. Mga pagriba dyan sa BBS FM Naga City. Alas 6:28 oras yato ngunyan. At yan, babalik kita para ipanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kabali po dyan mga baretang mahuring bareta sa lado lugar. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Hanap mo ba yung kapeng natural na lasang masarap? Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Ito na para man sa dredging kana Naga River. Apor ka na sa bitang katuyuhan na ana paglilig ka na salog ka Naga para may veteran ang mga pagbaha lalo na sa panahon ka na taga-uran. Ana sinambit ng proyekto piga tutulod ka na marmay mga organisasyon as in individual
para sa sinambit ng aktibidad para kay Nuestra Señora de Peña, Francia. Mientras tanto batugang, intero naghihinayang ngunyan ang mga taganaga sa pamamayagpag kan taganaga na si Albert Jose Amaro II. Matapos na bariyon kani ang sariling record sa 50-meter butterfly sa nagpapadagos na palarong pambansa duman sa Cebu City, kasugma. Ibinulsa ni Amaro ang bulawan na medalya pero bako na sa delegasyon kandaga kundi para sa Region 4A na yun ang ganyan ang pigrepresentar ka na swimmer na taga Ciudad Caraga. Si Amaro nakakuha ng impresibong 25.25 seconds na nagbari sa dati niyang record na 26.14 seconds. Si Amaro nagrepresentar ka na San Beda sa Calabarzon sa palarong pambansa 2024. Dahil pananaroy si Amaro, nagpuli ng bronze medal sa natapos na ASEAN School Games na ginibo naman sa Danang, Vietnam. Si Amaro ay na magparakawat sa mga kompetisyon na pigbalian kan delegasyon kana naga na interong pighinayangan ngunyan lalo na sa palarong pambansa. Mientras tanto, nakuaman kan taga-probinsya Masbate ang sarupang bulawad na bidalya. Iyan si Jewel Trangia kan Masbate Sports Academy para man sa secondary girls Descastro sa inot na pag-arakada kang palarong pambansa kasuma duman sa Cebu City Sports Complex. Sa kunyan sa medal tally, ang Bicol nasa ikanom na posisyon na may 4 na bulawan na medalya, 2 silver asin sarong bronze. Mientras tanto nanginutan ang Region 4A o ang Calabarzon na binabalihan ni Amaro. Ini ang Kakampi Network News. Sa iba pa mga balita niya tungkol sa lado lokal, nag-agi sa tamang proseso ang kontrobersyal na tulay dyan sa Barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur na isinasabi na naman sa politika. Ngunya na padangadang ang 2025 eleksyon. Napagaraman ang sinambit ng tulay na haman. Perang taon na nakalihis, alagad Mayo pang tinampo. Pero ini nag-agi sa tamang proseso. Napagaraman sa record na nakuha kan Kakampi Network News. Ang sinambit ng tulay, pinunan kalagtalikod na 2020 matapos na endorsar kanto ni Regional Director Melvin Navarro. Direktor kan DPW sa Bicol, mismo kay Secretary Mark Villar kay kan DPWH ang kagadan ni District Engineer Ruben Santos kan Second Engineering District kan DPWH sa Camarines Sur para sa modification kan sinambit ng proyekto na nagkakantidad 60 mil pesos sa rarom kan 2020 General Appropriations Act. Ang proyekto may titulong Local Roads and Bridges, Construction, Repair, Rehabilitation, Improvement of various infrastructure and local projects. Apura kayan sa dokumento pa nako akan Kakampi Network News mismong ang alkalde Kambanuan Milaor, Camarines Sur na si Antonio Labas Reyes nagparwas ning sertifikasyon o may pigparwas na sertifikasyon ka na nagtalikod na Hunyo 26 taon 2020 na sinambit ng propostong konstruksyon kang San Vicente Bridge sa Barangay San Vicente, Dalipay, Milaor, Camarines Sur, mabagtas sa Bicol River na maserbing border sa pagultaran kan Barangay San Vicente asin Barangay Dalipay, gabos kan sinampit ng Banwaan asin ang sinampit ng propostong tulay parte kang propostong San Vicente Dalipay Access Road na masumpay sa agro-business industries kan Milaor to Daang Maharlika Highway asin Almeida Highway. Mientras tanto, sa sarupang bareta niya tungkol sa lado lokal, alas 6:42 ning pag-aaga,
Liwat nagtilipon kasugma ang mga local DRRM officers sa probinsya kan Camarines Sur sa sarong importanteng meeting. Nagilibo sa Digital Transformation Center sa Capitol Complex sa Banuan Campili, Camarines Sur. Ang sinambit ng pagtitripon nagsentro sa nagpapragos na selebrasyon ka National Disaster Resilience Month kung saan kabaliman sa mga naging representante ang pag-asa sa pagi ni Niva Gina Samudyo kang pag-asa Bicol River Basin and Flood Forecasting Warning tanghaling tawan updates ang status kang weather monitoring instrument sa maribang lugar kan probinsya kan Camarines Sur. Apor kayan nagibisita pa man sa telepon ka mga disaster management officer kan Camarines Sur si Glenn Mancera, ang Chief Operations Officer kan Land Transportation Office sa Bicol, kung saan sayang ipinaliwanag ang bagong guidelines kunyan kan Land Transportation Office na bitman sa paggamit ni mga gadgets kan mga ambulansya na kinakaipuan magkaigwaning exemption kung talagang inigamit sa emergency. Matandaan, ipinagabawal na ang paggamit ng mga wangwang asin mga blinker kan bako man mga emergency vehicles na nagdadalagan sa mga tindampo. Ini ang Kakampi Network News. Balita sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Liwat nilaog kang kadakol ng mga Chinese aircraft ang Aire kan Taiwan. Basado sa pahayag na pinluwas kang Taiwan Ministry of National Defense, nagapag-restro din ng kabilugan 37 Chinese aircraft na naglaog sa airspace kan Taiwan kabali ang mga fighter jet, bomber asin mga drone. Mientras tanto 36 gikan sa 37 aircraft ang nadeterminaran naglaog o nagbalyo sa sensitibong median line na nagsusuway sa mainland China asin Taiwan. Sigun pa sa Taiwan Ministry of Defense, ang mga Chinese aircraft pasiring sa Western Pacific gamit ang sursubangan airspace kan sa indang nasyon. Sigun man kay Taiwan Defense Minister Wellington Ko, ang mga ini dahil nagbalyo sa Bashi Channel o ang katubigan na sa purong parte kan sur kan Taiwan, kundi nagdago sa naman sa Balintang Channel sarong period na waterway sa northern parte kan Pilipinas asin nagkapirang kilometros sana ang distansya gikan sa Babuyan Island. Mientras tanto nakatalaan gibon kan Taiwan ang taunan na One Air Defense Exercise pun July 22 sagot July 25 kung saan sa sinabit ng simulation kinakaipuan ka mga Taiwanese na magtago o magtinir sa mga shelter na tuyong ginibo kan gobyerno kan Taiwan. Sa baretang sport, tinapos na kang Gilas Pilipinas Women ang saydang kampanya sa 2024 William Jones Cup sa sarong 6680 tung kadaugan sa Chinese Taipei A sa New Taipei City. Isinarado ka mga Pinay Kigers sa 2-3 record ang saydang pagbali sa torneo. Napiga hadian kan Japan Universidad via 5-0 swift. Pinukasan kan tropa ni Coach Patrick Aquino ang saydang Jones Cup campaign sa pagkan 67 pagkadaog sa Chinese Taipei B bago nakabangon sa 74-63 na dominasyon sa Malaysia Harimau. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News ngunyang pong aldaw na Biyernes, July 12, 2024. Mga bareta na tabayanan sa Bulkas sa mga Kakamping Radyo. Ang Kakampi Network News babalik po sa Lunes. Sa agapong Sabado, kita man tabayanan sa mga suway na programa sa BBS FM sa Mulkas Mangginaray. Una alas 6 din pag-aaga, sulong alas 9 din pag-aaga. Kabali po ang programang Probadong Serbisyong Kaforte Kaban sa mga co-anchors. Sa pagkarang ka mga anchors, mga reporters, mga writers, mga technician, barok din sa KM Kakampi Kamsur sa Naga City si Evan Bulawan. Ako po si Jun Bernas, mabalos na mga kasunod magantabay. Good morning, happy weekend. Ini ang